Yo, what's up Moon Gang? So, ngayon is August 1 ngayon. So, August 1, first day of August ngayon. So, basahin natin yung mga comments dito. Then, let me see the first one. Sabi ni Grace Ramos, solid Moon Gang. Ito, my first one comment si Adimar Romero Jr. Buti pinauwi sila. Sagot ba nila ng pamasahe? So, ang tanong niya tungkol to sa dalawang kasama ko na umuwi ng Pilipinas. Dahil, yun nga, hindi nila gusto yung trabaho dito. Din mahirap din talaga. Ganon. About sa ganon, hindi sagot ng kumpanya. Hindi kasi nila tinapos yung kontrata, kaya sagot nila yung pamasahe. Alam nyo ba kung magkano yung pamasahe? Yung pamasahe is 60,000 pesos. Dito sa Hungary to pauwi dyan sa Pilipinas. Di sagot nila yung pamasahe. Then ito, nag-comment si Makalami. Ako yung nagtanong kahapon, boss, about sa working days. Ito, company ko, Alpha Works KFT sa Budapest. 13 days, month, 14 hours. Wow, what the? 14 day, 14 hours per day, chef di party cook. Ang work ko. Regarding dito, so, first time ko makarinig no na 14 hours. Sa bagay kasi kami dito 16 hours din nung bago pa lang din pinalitan nila. Company ko Alpha Works KFT Budapest, 13 days a month. Wala akong idea kung magkano ba yung kanyo per hour. Tanongin mo magkano per hour. Then siguro sa inyo, boss, swerte din kayo, boss, kasi sa Budapest kayo, boss, boss. Maganda sa Budapest. Hindi ka may stress doon, hindi ka gaya ito sa province na boring dito eh. So maganda pa rin. Maganda yan sa inyo kasi sa Budapest ka. Okay lang yan kahit 13 days. Ganun pa rin yan kasi yung duty naman nyo naman pala is 14 hours eh. Tapos yung goods din yan. Masaya yan. And then so, shout out natin yung mga, kung may followers ako dyan sa Alpha Works KFT, mag-comment kayo kung give me some ideas yung dyan, strategy nila. Then may nag-comment dito, sadya po bang matagal ang process ng visa sa embassy sa Hungary dito sa Pinas? Thank you po. One month na po kasi akong simula nung nag-apply kay ng visa, under process pa din hanggang ngayon. Machine operator ang apply ko doon sa agency. Salamat in advance po hanggang pasagot. Maximum of 3 to 4 months. 3 to 4 months unless kung urgent kaya 1 month lang yan. Pero pag ganyan, usually kasi pang normal process nila 3 to 4 months yan. Tsaga-tsaga lang. Ano ba? Ito, sir, pwede po bang mag-apply kahit high school grad lang po? Pwede. Merong kumpanya na nag-accept sila ng high school graduate. Then minsan meron din iba na college level. Pero it's better talaga na may experience ka kasi may nag-a-accept din po. May nag-a-accept din mo nga. Ito, si user ay may isa nag-comment, sarap talaga dyan sa Hungary kaso umuwi lang ako masanay ako sa barko dyan. 2 day off ko, relax work ko kaso hinahanap ko barko. Ganun talaga. So ito may followers ako nag-comment na nakapagtrabaho na siya dito sa Hungary pero umuwi siya ng Pilipinas kasi mas hinahanap niya pa rin yung
pagtatrabaho sa barko. So okay lang din yun. Sa Budapest kasi relax yung trabaho mo ba? Then, anong tawag nito? Relax yung trabaho mo. Depende sa kumpanya. Pero kasi kadalasan talaga mahaba kasi yung day off, ganito. So, kasi okay lang yun, boss. Kaya, at least, sa atin lang naman, hanapin lang natin yung kung saan tayo mas masaya ba. Ganun lang. Okay lang yan, boss. Then, galing ako dyan sa Hungary, supervisor sa hotel. Kaso umuwi ako ng Pinas, mas gusto ko pa din sa barko. Talaga, pero 2 day off ko dyan, masarap dyan sa Budapest kami nagstay. May subscriber ako dito, sabi niya. Sa supervisor dito sa hotel, kaso umuwi siya, gusto daw niya magbarko. So, okay lang din yun. Maganda talaga hanggang pag sa Budapest ka kasi maraming galaan eh. Lalo na pag ikay binata. Maraming pasyalan, new culture, new city, new place. Marami kang yung parang panibago sa panibagong experience mo ba kasi iba naman ang kultura dito tsaka sa Pilipinas. So maganda pa rin. Maganda talaga sa Budapest. Hungary, Budapest talaga. Yan yung capital city nila. Then ano pa ba? Kasi ng bag ko ba? Tapos tika lang. Ano pong agency nyo? Waiting din po kami. Visa Pirates 1 month din po kami. Conversation nila to. LRC Manpower. Then ano pa bang comment dito? Sabi niya, done na yung interview ko kahapon. Nakakuha ako ng tip tungkol sa interview. Nagsulat din ako sa papel. Tanong na nga nila ako bakit gusto ko magtrabaho sa hanggang. Salamat din po sa atin. So, nag-comment dito si Brian Kiano. So dati kasi gumawa ako ng vlog na mga interview tips, paano ipasa interview. So, sinabi ko dun sa vlog ko na paano ipasa ang interview, initial at final interview. Sinabi ko dun na kung ikaw ay hindi magaling mag-English, kasi ibibigay naman sa inyo yung possible questions, isulat mo yun sa papel, then sagutan mo na, then try to parang sagutan mo na siya, din basa-basahin mo na siya ba para in case na tinanong sa'yo, sisiw na lang sa'yo kasi binabasa mo na. Kasi sa akin din naman sa interview, hindi din naman ako magaling mag-English eh. Sa akin sinulat ko talaga sa papel, balik-balik ko na kahit i-memorize ko, familiarize ko ganun para during sa question kahit kabado pero nakakasagot. So I'm so happy na kahit pa paano may nakaka-appreciate ng vlog ko na tips paano ipasa ang initial at final interview. Kaya yan, pasa yan. Then kita-kits dito sa Hungary pag ikay napunta na dito. So yun lang naman. Salamat pa rin ako kasi yung mga subscriber ko kahit pa paano nakakatulong ako sa kanila kahit sa maliit na sa simpleng bagay sa through my vlogs. So maraming salamat po. Shoutout po ako sa mga subscriber ko tsaka sa solid team Munggang na lagi nanonood ng vlogs ko dito sa YouTube. Then yun lang, good vibes lang tayo lagi kasi yun lang naman importante, laging good vibes lang. Then kahit may problema, tawa-tawa lang ganito. Then kahit ako natatrabaho dito sa Hungary, iniisip ko pa rin parang Pilipinas lang din to. Tingnan nyo naman yun, malayo lang tayo pero ganun, enjoy life lang din. So mga kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito sa Hungary, kasi hindi naman lahat talaga ito, may mga kumpanya din na mahirap so laban lang tayo kahit mahirap. Parang sa mindset na lang natin mga mas okay pa rin na magtrabaho dito sa abroad kaysa naman sa Pilipinas na maliit ang sahod, ganito. Laban lang tayo mga OFW din. It doesn't matter naman na
kung sa Pilipinas ka nagtrabaho or dito ka sa abroad, maliit or malaki yung kinikita mo, importante masaya ka sa ginagawa mo. Yun lang naman importante, na alam mo yun, yung parang maging masaya lang, maging kontento. Then siya, ang tawag nito. Then pasensya na kayo guys kung parang nanibago kayo sa vlog ko kasi wala masyadong tawa. Parang seryoso lagi yung vlog ba. Wala kasi akong yung mga best friend ko kasi sa Buda. Mapunta dito sa Budapest, nagkahiwalay kami. Wala akong parang laging nakasama ko sa vlog na ba makulit pa. Pero makulit yung ugali ko. Then sige lang, in the future may pasabog tayo, may magkukontent tayo ng umigil. In the future, sige lang. Yun yung pinaka ko na content gusto. So ayun lang, tatapusin ko na itong video. So for those people who are watching this video, please subscribe to my YouTube channel, Edmond Chavez Vlogs, and hit the notification bell para pag may upload ako ma-notified kayo. Then may dalawang Facebook pa ako, Edmond Chavez Vlogs and The Adventure of Edmond Chavez Vlogs yung Facebook ko. Then follow nyo guys, then mag-comment kayo. Then kung may gusto kayong ipa-shoutout, mag-comment kayo dito sa YouTube para i-shoutout ko kayo din sa mga nagbabalak mag-abroad or nandito na sa abroad, or ano yung mga any kind of questions nyo, kung sasagutin ko sa knowledge ko lang, na alam ko lang na paano sagutin yung mga tanong nyo. So yun lang naman. Then TikTok, Instagram, Edmond Chavez Vlogs, and maraming salamat po sa panonood, and God bless. Bye bye po.